Anyway, mga bossing, doon sa susunod nating topic, nabanggit nga ho natin, mga kababayan, no? Na paano kung naging presidente si VP Sara? Ayan. Paano kung naging presidente si VP Sara, no? Eh kung ganito, yung vice presidente pa lang siya, ang sinasabit na budget, eh mayroong mga doble-doble, doble-doble. Paano kapag siya na yung talagang ano ba, talagang siya na yung papatakbo ng ating bansa, eh baka madami ding mga ganyan. Ano po? Oh. Eh 'di ba ang nabanggit po, ang kanyang mandato, eh ready siya anytime na humalili sa ating presidente. Ngayon, meron ho kaming narinig mga kababayan, doon sa ano, alam ko sa Kojik ito kung di ako nagkakamali. Mga naririnig ko. Ayan, ang ating Vice Presidente na po. Alam niyo mga bossing, hindi ho ako magsisinungaling sa inyo. Nagagandahan ho talaga ako sa ating Vice Presidente. Maganda naman po talaga. Kaso kadalasan po na binabanggit ko o tinatalakay ko yan, eh lahat kayo, mga buset kayo eh. Lahat kayo, ang sinasabi, eh mahina naman ang kokote. Eh wala namang alam. Eh hindi na lang ho ako umaano sa inyo, hindi na lang ho ako kumbaga kumokontra sa inyo. Kasi parang gano'n din ho kasi yung napapansin ko sa ating Vice Presidente. O pakinggan niyo ho ito mga kababayan, do'n sa speech niya. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ. Baka nga sa Kojik ito mga bossing, baka nga sa Kojik ito. Kasi 'di ba, dumalo po ang ating Vice Presidente doon sa Kojik. Eh yang mga taga Kojik naman po na yan mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio, miski po diyan sa Davao nila, doon sa mga mautog, present din po yang mga yan mga kababayan. Ano po ang sinisigaw? No? Ano po ang sinisigaw ng mga taga Kojik? Nasaan ang 20 pesos na bugas? Bangag ang Pangulo? So sabi ko, yung mga pag-attend ng BP, mga kababayan, sa mga ganito, eh, ibig sabihin etong tao na ito, etong Vice Presidente natin, eh nakasuporta din ho siya doon sa mga pagsigaw-sigaw nitong mga to, na bangag ang ating Pangulo at naniniwala siya na bangag po ang ating Pangulo. Yan na nga din po mga kababayan, di ba? Ang himutok ng ating unang ginang. Sabi ni Ma'am Jean Kogi, ay bongga Boss Mark, crush mo, type mo si VP Sara. Di ba yan din po ang himutok ng ating unang ginang. Eh biruin mo, naka-uniteam ka, naka-ano ka sa gobyerno, at pagkatapos dadalo ka. Di ba dumalo ho ang ating Vice Presidente mga kababayan doon sa Liwasang Bonifacio, doon sa 5 days na naganap yun. Dumalo ho siya. Hindi nga lang ho umakyat ng entablado, pero ang pagdalo po niya doon, ang presensya niya ho doon, mga kababayan, nagsisilbi o nagsasabi sa mamamayang Pilipino, suportado ko yung mga sinisigaw nito. Suportado ko yung mga ikinakalat nitong mga to na maling impormasyon na ang ating Pangulo ay bangag. Ganun lang naman po yun eh. Di ba? Ganun kasimple yung logic nun mga kababayan. Game. Na sala manggunitanan ni Inday Sara, unidagan siya presidente. Wait lang, saglit lang po. Biglang bumilis ang ating Vice Presidente. Nagulat ako at biglang meron ibang lengguwahe na. Hindi naman ibang lengguwahe. Subalit syempre, bilang isang Tagalog po, hindi ko naiintindihan yan. Vice, pakibagalan lang po. Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan. I-post ko. Ayan yung translation, Kasalanan kasi ito lahat ni Inday Sara, sabi niya. Ano kaya yung kasalanan niya? Inday Sara, unidagan pa siya presidente. Kung tumakbo pa sana siyang presidente, ayan. Kung tumakbo si Inday Sara na presidente, Dili ta magkalisod. hindi sana nahihirapan ng ganito. Dinadahan-dahan ko ho mga kababayan. Dahil ho hindi ho tayo Bisaya
Hmm. lisod ani katong nasod. Hindi ganito ang ating bansa. Kung tumakbo daw po ang ating Vice Presidente, no? Kasi ganun ho tayo mga kababayan, naalala nyo ho, nung dati mag-e-election pa lang. 'Di ba mga kababayan, mag-e-election pa lang, ano sabi natin? Diyos ko po, naku, pag nagbangga si si BBM lang. Kasi hindi pa siya presidente nun. Pag nagbangga si BBM at si Sara Duterte, oh, baka makalusot si Leni Robredo. Yun po yung inaano natin, kinatatakot ho natin nun mga kababayan. So ngayon, kasi mahati-hati ang boto nun di ba? Yung 15 million na yun, ng kakamping, solid ho yun mga bossing. Talagang ano yun, solido po yun. No? Walang nababawas, may madagdag, meron pa ding nadadagdag. Nung nakita natin ng Vice Presidente bumababa sa eroplano sa Cebu, tapos nung nakita natin ng Presidente na si PBBM nandoon sa bahay ni Governor Gwendolyn Garcia, sabi natin, nako, eto na, mag-uusap na. No? Ayos na to. Mag-uusap na kung sino ang Vice Presidente at Presidente. At yun nga po ang nangyari mga kababayan. Si PBBM ang tumakbong presidente at si Inday Sara Duterte ang Vice Presidente. Ngayon ano sabi ng ating VP? Sana kung si Inday Sara na lang ang tumakbo bilang presidente, hindi magkakaganito ang ating bayan. Ngunit mga kababayan, sa mga nakikita ho natin, ano sa palagay ninyo? Kung baliktad ho ang sitwasyon, kung si VP ang presidente natin at si presidente ang VP natin, mga kababayan, ano po kaya? Tingin nyo si Kibuloy hahantingin? Si Kibuloy ay pag-aaralan ulit yung kaso? Tingin nyo yung mga sitwasyon sa West Philippine Sea ganun pa din? Ako, nakikita ko doon sa West Philippine Sea, siguro walang mga bangayan na ganyan. Walang mga bangayan na ganyan doon sa West Philippine Sea. Kaya lang, yung mga isla doon, unti-unti nang magkakaroon ng building. Unti-unti na hong mangyayari yung sinasabi na tayo ay probinsya ng China. Mga bossing. Ganun ho ang nakikita ko, mga kababayan. Kung sakali na si VP Sara ang naging presidente. Tuloy ho natin ito. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, ayan, sabi ni Noli Marquez, masaya pa rin si Roque, no? Hindi kasi talagang stress na ho si Roque, mga kababayan Paano ko naman babasahin itong pangalan mo? Balak niya naman talagang tumakbo noon. Kaya nga nakiramdam siya. Pero alam niya rin na nagbalikan ang mga loyalista para sumuporta kay PBBM o kay BBM. Ayan. In another forum daw po, babanggitin niya o sasabihin niya kung bakit hindi presidente ang kanyang tinakbo, mga kababayan. Yung 2028. Pasensya na po kayo at nagkakape ako habang tayo ay nagdidiskusyon at habang tayo ay nagtatapik. Masarap naman kasing uminom ng kape habang habang tayo ay nagkukwentuhan dito at nag-uusap-usap at nagtatapik, mga kababayan. Yung 2028, mga boss, chief, amo, sir. Ayan. Pagkakataon na po yan ng Vice Presidente na maging presidente. Ang tanong dito, doon sa mga nakikita natin, no? Doon ho sa mga nakikita natin, yung pagtatanong ng budget ng Kongreso sa kanya, tapos ang sagot bahala na kayo kung gusto nyo ipasa o hindi. Bahala kayo kung magkano ibigay ninyo. Pero sa mga question and answer, ayoko. Hindi ako sasagot.
doon sa mga pagdepensa niya o tindig niya dito kay Kibuloy. Ano po ang nakikita nyo sa tingin nyo po? Yung 2028 election ay papabor ho sa kanya bilang isang presidente. Yan po ay tanong po, no? Tanong po natin yan. Tuloy na muna natin to. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun naman pala, humingi ng tawad kasi nga naligaw niya daw yung mga taga-Kujik. Kaya ako din ho, humingi na ako sa inyo ng patawad. No, dahil sabi ko si Robin Padilla, iboto natin kasi maayos to, magaling to, matalino to. Tapos ganyan ho ang nangyari, mga kababayan. So uso na ho ngayon yung mga paghingi ng tawad. So ngayon ho, mga bossing, bilang narinig na po natin na humihingi daw po ng tawad ang ating vice presidente kasi inendorso niya si PBBM.